sa eksena sa kanila ni Moses. Hindi niya kinumpit dito si Moses. Hindi niya sinabi, ay, tayo kita dahil kailangan sabihin ako sa iyo, ikaw ang gagawa dito. Hindi. Yung time na yun ay nasa ni Zipporah ay hindi competition, kundi complementary doon sa or supplement doon sa role ni Moses sa pamilya. Mawawala ang pamilya kay Moses. Buhay ang pamilya kay Zipporah. Yan ang pagmamahal. Hindi kompetensya. Hindi niya ito linampasan o in-overpower nito si Moses. Sinuportahan niya si Moses doon sa parte mahina si Moses o wala siyang alam. Ganun. Dito siya pumasok. Si Zipporah, nung si Moses ay hindi na makikilos. What is the situation there? Confrontation na. Ikaw, Moses. Paano kagalaw si Moses? Naipit na siya nasukod, nakulong, na-order na si Moses. Wala nang pupuntahan ang mangyari na lang kung ay makilit at kukurot sa kanya mula ngayon mamamatay na. Corner na corner. At nandiyan si Zipporah. Kung minsan, ito, ang nangyayari sa buhay din natin mga kalalakihan. Kung minsan, sabi natin, asawa natin, pakialamera ka namin. Pero, yan yung mga vibration nila. Kasi, meron silang nararamdaman na hindi natin nararamdaman. At ang babae, kung minsan, yung nararamdaman niya, akala niya, inaisip niya yun. Kaya gagawin niya na lang. Ikaw naman, kaya iisip mo, naging manhid ka. Hindi ka na nakakaramdam. Tayong mga lalaki. Pero ito, tamang-tama. Hindi nakikisapat. Parang usapan na alam ni Zipporah kung kailan siya magsalita o hindi. Yeah. He stepped in only when Moses could not act. Umilos siya para hindi niya sabihin mas magaling siya o kaya to control Moses. Kundi pumasok siya doon sa eksena na yun para tulungan niya si Moses. Doon, wala na. Helpless si Moses sa kanyang sarili. Wala nang magagawa si Moses sa sarili niya that time. Nasukol na siya. Pero ito, kaya yan yung sinasabi na kukunin natin yung original na salita na when God created a woman, the woman was purposely created helpmate. Yung alam mo na naging wife. May pagkaiba yun. Pero yung helpmate niya ay role yan. Role, hindi yung position. Kaya ang position yun, yung wife. Ang mahaba yung pag-explain natin. Nabasa ko yan. Kaya dito, nagkalipanan ni Zipporah yung pagiging kalulunan talaga ng Moses. Maraming mga bagay na tal-tal sa buhay ng lalaki na sumusunod dyan yung babae. Sana na dito mga asawa ng lalaki, kaya dapat natin i-treat ang mga babae business. May sarang tayong special treatment sa mga babae. Dapat nandiyan yung mga asawa ninyo. Gusto kong mangyayari ito sa couples na ito. Now ito, yung ginawa ni
Zipporah ay ayon na ayon doon sa gusto ng Diyos. Hindi pride. Ang gusto ng Diyos ay mangyari ma-circumcise ang mga Israelites o kaya yung pamilya ni Moses dahil yan kukunin niyang leader yan. Gusto yan ng Diyos at ang nakagawa yan ay si Zipporah. Nagawa niya yun. Hindi yung pride na sabihin niya parang mas magaling ako kay Moses, mas may vibration ako, mas may feeling ako kaysa sa iyo, manhid. Hindi. Kundi yun ay suporta niya sa Diyos. Diyos ang kanya naman dito na pagservisyuhan. Dahil di ba, Lord, ito ang gusto mo. Ito na, ako nang gumawa. Sa tingin ko dito, siguro, nung pagkatapos dito, siguro si Moses sabi niya, hindi siguro na ano? Hindi na kaibig ko, tinanggap niya lang siguro ang buong puso. Ang lesson natin dito, ang wisdom ni Zipporah ay kakaiba. Kaya yun ang action niya. There was such wisdom yung action niya. Wisdom knows when to be quiet and when to act. Hindi lahat ng pagkakataon si Zipporah ay naging babae lang sa bahay ng tahimik na lalo. Ang babae, lingkod-lingkod lang tahimik yan. Pero that time, hindi na pwedeng tahimik lang ng Zipporah. Kailangan na kikilos. At ang kanyang kilos niya, pumasok siya doon sa gawain ng lalaki. Hindi lang taga-sabing, Moses, mamamatay ka na dyan. Itigil mo muna at gagawin mo yan. Hindi nagputos. Hindi nagpaalala. Wisdom na. Ako na ang gagawa. Grabe. No? Bakit? Dahil mahal na mahal ni Zipporah ang kanyang pamilya. Sana palaging tayong mga lalaki gaya ni Zipporah at kayong mga babae gaya ni Zipporah ay ganito tayo mag-ugali. We should have that attitude of Zipporah. Know when we step in. We have that achievement because of our action. We have that audaciousness. Matapang tayong kikilos kung ayaw ng iba. Ayaw mo. Ako, gawin ko. At meron tayong action without delay. Yan po ang message natin ngayon. Purihin ng Panginoon. Amen.